At take note nga pala, hindi lang po sa ganung panghahack nagkakaproblema po ang channel. Kahit po hindi yan mahack, pwede hong ma-demonetize. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin yung patungkol po sa isa sa mga kasamahan ho natin sa Team Kalingap, na kung saan ho ay nahack po yung kanyang YouTube channel. At kita po natin dito, talagang dinaramdam niya po, talagang hinayang na hinayang po siya. Ngayon ang tanong, mare-recover pa po kaya yon, mga kabayan po natin? At doon po sa may mga channel, marapat hubang kumampante lang tayo. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po, mga Lingap partners, mga kasamahan po natin sa Team Kalingap, pwede po nating suportahan din. Lalo na po sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rob. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol nga po sa kasamahan ho natin na nahack po yung kanyang YouTube channel, mga kabayan po natin. Siguro po yung iba, nabalitaan nyo na po yan, na nagkaroon po ng problema yung kanyang channel, na ngayon nga po, iba na ho yung mga mapapanood po natin sa kanyang channel ngayon. May nag-upload na po na hindi na po siya at hindi na rin po siya maka-access. Ngayon ang tanong, sino nga ba siya? Sino po ang tinutukoy natin? Ito po ay walang iba kung hindi po yung kaibigan din po natin, si Kapromdi. Na alam naman po natin na nagkaroon po yan ng konting issue noong mga nakaraang panahon na kung saan po ay nasettle naman. Kumbaga mabigat na usapin din po yun o kaya problema, pero nagawa naman po ng paraan. So nasolve na po yun. Tapos nga nabalitaan natin na may business naman siya. Tapos yung kanya pag-YouTube naman, napapansin natin, katamtaman lang, hindi naman masyadong maraming upload, pa isa-isa. Pero dito po, mapapatunayan natin na napakahalaga po ng YouTube channel. Pero bago po natin puntahan yon, pakinggan po muna natin si Kapromdi. Ano nga ba ang nangyari? Ito po yon. Kung kasi yung YouTube ko, hindi kaya maano yung ano natin na pinaayos ko baga. Oo. Dahil sabi nga, ang kukunti lang yung mga nakakapanood baga Oo. sa ako parang natuwa dahil sabi ko pag naayos. Talaga nanonood lang sa akin dati ano lang eh. Ano ba ito? US. Tapos parang 3 bansa lang bro. 3 bansa lang. Eh ngayon sabi ko parang natuwa ako dahil sabi pag naayos nga lahat ng bansa makakapanood. Kumbaga ma-unlock ba yung ano. Oo. Ngayon nung hindi ko naman nakalain mga siguro mga 1 week. Hindi ko alam, parang may nagpa-pop up sa akin ano na parang Google, parang is it you? Parang gano'n, kung pwede mo i-accept o ano. Oo. In-accept mo yun? Hindi ko in-accept yun kasi alam ko nakalagin na dun sa ano nag-aayos baga IT. Oo, sa IT mo. O sa IT. Ngayon hindi ko in-accept. Ngayon nilagay ko sa bulsa. Hindi ko alam kung baka nadiinan. Hindi ko lang sure ha. Pagkuha ko ng cellphone ko, ganito, pagkuha ko, ano na rin to, kumbaga wala nang naka-block na, kumbaga ano, naka-off na. Oo. Naka-off na siya. Ngayon sabi ko parang, tapos naghihingi na ng ano, ng password yung cellphone ko. Nagtaka na ako ngayon, inaano ko yung YouTube ko, channel ko, hindi na ako makapasok bro. So yan po mga kalingap, yun po yung interview po ni Vincent Calyada. Siya nga po pala, supportahan po natin si Vincent Calyada. Siya po ang nag-interview kay Kapromdi. Kaya po yun ay nalaman ng mga kasama natin sa Team Kalingap. So ngayon po, base po dun sa pagkakasabi ni Kapromdi, may nag-aayos po nung kanyang channel. Na kung saan, meron siyang IT, pero hindi niya naman po sinasabi na yun po ang naging problema. Yung tinutukoy niya na para lumawak yung access, maraming bansa ang marating, ginagawa naman talaga yun mga bayan po natin. So kaso nga lang po, nahack po yung kanyang channel. Pero base po sa kanyang kwento, may mga pagkakataon po na parang may nagpa-pop up para naghihintay po ng confirmation. Tapos sinabi nga ni Kapromdi na parang inilagay sa bulsa, baka daw kusang napindot. Kung sakasakali pong ganon, so ganon po talaga mangyayari mga kababayan po natin, mga kalingap. At marami pong paraan, may mga magaling pong hacker na talagang matindi ho. Kumbaga yung password mo talagang mapapasok yon, mahahanap nila. So kung ano pong mga ginagamit nila para lamang ma-access yung mga YouTube channel po ng iba.
Kaya ang pinaka-the best po dito, maglalagay po tayo ng security. Wala ka bang mga yung para security na bago mapasok man lang? Sabi nung IT, nagkaroon na daw ng backup, ginawa na daw niya kaya kumbaga secured na, may backup na. Unlike kasi dati na hindi ko pa pinapaayos. Tagal mo gano, ano ko naman. Hindi ko naman sa sinisisi yung IT. Kumbaga nagkataon lang siguro ng once nung after nang mapaayos ko, doon na napasok siguro dahil na-open na yung lahat ng mga napasok na nung hacker. Hanggat maaari po, dapat yung mga password po natin, tayo lang nakakaalam at itatago po natin, mga kabayan po natin. At meron din po mga ibang option yan para yung security po ay medyo mahirap-hirap. Merong mga authentication at kung ano-ano pa, mga kabayan po natin. So pwede po natin gamitin yon. At doon po sa may mga channel, wag tayo masyadong pakakampante po. Kasi anytime, pwede rin pong mangyari sa atin yan, mga kabayan po natin. Kaya iba yung ingat po. Lalo yung nag-open po tayo ng account sa mga computer shop, ay mahirap po yun. So hanggat maaari po, sa equipment natin, walang ibang gumagamit din para sigurado po tayo. Kasi pag naiwanan po natin naka-on yan, tapos ibang gumamit, mapapasok na po yung ating channel. So sayang naman, mga kabayan po natin. Kamukha po ni Kapromdi. Dito po, ituloy natin yung pakikinig po. Kasi napatunayan natin dito na talagang importante po yung YouTube channel, mga kabayan po natin. Kasi si Kapromdi kung titingnan natin, yung kanyang views po ay hindi naman ganun kalaki. Pero kitang-kita po natin na talagang nanghihinayang siya. Ito, panoorin natin. Kaya ngayon, sobrang lungkot do. Kasi ang tagal ko bagang nalagaan. Sa Saudi pa ako noon, nagpupuyat ako gabi-gabi. Tapos, dito nga, nakapunta na ako ng Daet. Nagkaroon ng chance baga. Dito ako kasi kumukuha ng pang-araw-araw para sa pamilya. Kahit pa paano baga kumikita man ba talaga. Aminin natin sa hindi, talagang kumikita ang YouTube. Bigla-bigla na lang gano'n. Tapos ngayon, wala na talaga bro. So, paano ka ngayon babangon ulit? Anong naisipan mo? Anong mga binigay sa yung paraan para makabangon ulit? Hindi ko nga alam bro eh. Talagang na-stress na ako eh. Kasi unang-una, yun ang source of income ko. Ano ba ako ibang pinagkakataan? Yun ang source of income ko. Ngayon, sabi nung advice sa akin ng IT, gawa daw ako ng ibang channel. Paano? Ilang taon ko bagang ang tagal ko bago nakabuo ng ganung subscriber, tapos nakabuo ng ang community sa Kalingap baga yung community natin, yun na lang susuporta. Di ko alam kung gagawa ako, tapos gano'n na naman katagal, parang mawalan ako ng gana. Nawalan ka na ng gana. Di ko alam kung paano ako ulit magsisimula baga Kaya mga kabayan po natin. So ganun po kahalaga ang merong YouTube channel, lalo na po kapag medyo malaki-laki na. Kaya dapat humahalin natin. Sabi ko nga po ang channel natin kapag okay naman ang takbo, wag tayong mamihasa o kaya masanay na para bang ang content natin ay pambabalahura, wala nang katapusang awayan, kasi po sayang, mahirap po magpalaki po ng channel kung tutuusin. Bagamat paminsan-minsan naman, yung iba ay hindi maiwasan kasi may mga pinaglalaban naman po. So sa mga ganong cases wala namang problema. Kumbaga ang masusunod ang may-ari ng channel. Pero kung tayo po ay hindi naman ganun ang forte po natin, gusto rin natin ng good vibes, paminsan-minsan nakakasagot lang, ay wag ho nating ugaliin yun, mga kabayan po natin. Dahil nga po sayang. Sa case po ni Kapromdi, hinayang na hinayang po siya. Lalo na po siguro kapag malaki po ang channel. At take note nga pala, hindi lang po sa ganong panghahak, nagkakaproblema po ang channel. Kahit po hindi yan mahack, pwede hong ma-demonetize, mga kabayan natin. So maraming paraan din po yan. Kaya ingat din po tayo. Baka isang araw may mabalitaan tayo. May problema rin po yung channel. Tapos ibang case naman, pero demonetize na. Lalo na kung malaking channel po. So sayang po yun, mga kabayan po natin. Kaya nga po lagi ina-advise po natin sa mga grupo natin, mag-iingat po tayo sa boosting. Kasi minsan yun po ang nakakasira. Tapos yung mga pag-upload po ng mga porn, yung mga bold ba, bawal na bawal po yun. Kahit po sa Facebook account. Tapos yung yung rebelde, ingatan po natin yun. Kasi sa akin po, yung Facebook account ko po dati, nung nasa Qatar ako, nahack din po yun. Buti na agapan ko. Nakita ko, may mga post na tungkol sa rebelde. May mga hawak na baril. So, buti na agapan ko po kaagad, mga kabayan po natin. Buti maraming nag-report sa akin na nahack na yung Facebook account mo. So, na-recover ko po siya. Although, hindi naman po monetize yung Facebook account natin, yung ating personal channel. Pero sayang din. Kasi marami na rin tayong friends doon. Sanay na po tayong mag-update doon. So, kung mahahack yun, ay sayang po talaga, mga kabayan po natin. Kaya ang masasabi lang po natin dito, iba yung ingat po. Hindi ho masama na mag-ingat. Yung tipong wala kang tiwala sa iba, okay na yon. Basta ang pinakakiho hanggat maaari, dapat ikaw ang mag-operate, ikaw ang mag-control ng ating YouTube channel. Kung po pwede. Pero kung sakasakali naman kung meron tayong IT, ay kung katiwa-tiwala naman po, ay wala namang problema po yon. Pero kung kaya po natin, tayo na lang.
Tapos yung paglalagay po ng mga moderator, ingat po tayo ng konti. Ano ba, kasi nakaka-access po sila eh. Kumbaga may konting control po sila. So hindi po natin alam kung nabigyan natin ng control ay medyo maalam sa computer. So mahirap na po. So yun lang po muna siguro ang ating may advice po sa ating mga viewers patungkol nga po sa nangyari sa isa po sa mga kasamahan po natin sa Team Kalingap. Ito nga pong si Kapromdi. Pero sana ho magawa ng paraan ng kanyang IT kasi po tiwala po tayo sa kanyang IT, kaibigan po natin yan. Actually, nabalitaan ko na po ito nung isang araw pa. Kaya meron pa akong idea dito. Kaya i-content ko ako ito para makatulong din. Ano po, so maraming salamat. Yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. Patungkol nga po sa pagkakahack po sa isa po sa mga kasamahan po natin sa Team Kalingap. So yan lang po muna siguro. Kung inyong pitong nagustuhan, pwede po natin i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.